Tulay Tobyang Tobyo para sa mga lonely na puso na umuso. Laos na raw ang pana ni Cupido. Sabi mo, babae, magpadala ka dito ng pera. 4,500 na isang ringgit daw. May 3,000 pang nila. Sabi ko, saan ako kukuha nun? Oo, talagang sobra na ito. Sabi ko, sa love ko. Sa mga babaeng mahilig sapang, careful lang sa mga bayagang Ginoo. Lalo na kung mambubola sila. Tapang katsak ninyo isa na palang sindikato. Ang panaraw ni Cupido high-tech na rin. Dahil sa pamagitan lang ng internet, ang ilang pusong bato, nagiging pusong mamong. At maging magkakaibang lahi, nagkakakilanlan, nagkakainigan sa isang click. Tulad na lang na itinago namin sa pangalang Jenny, hindi raw naging adlang ang pagiging hiwalay niya sa asawa at ina sa dalawang anak para mapaibig siya sa isang banyaga na nakilala niya sa isang social networking site. Nakalala ko yung si General Ronald Picture. General nga raw po siya. Taga New York, nationality niya, Native American. Single siya. Yung pamilya niya, nadisgrasya sa car accident 5 years ago. Nag-send na siya doon ng email, tapos nanliligaw na siya noon. Sabi niya, pupunta ako doon, mag-tour. Tapos after 3 months, kasama ko na siyang pupunta rito. Tapos daw kami magpapakasal. Hindi na daw siya mag-iisa, may na daw siya magiging makakasama. Pebrero 14, nagpadala naman ng Valentine's Day package ang kanyang dayuang nobyo. Laptop, iPhone 4S, handbag, set of jewelry, rose, teddy bear, tapos box of chocolate. Tsaka, engagement ring, tapos application for fiancé visa, tsaka yung pera daw na hindi daw niya sinabi dun sa pinagpadala niya na may pera dun sa loob nun. Pera nagkakahalaga ng kulang 1 million daw. Sosyal! Ang kaso sabi ng kanyang lover boy, maaantala ang pagtanggap niya ng padala dahil nasita raw ang bakaing naglalaman ng mga regalo sa paliparan ng lungsod ng Cebu. Kaya humingi sa kanya ng ayudang pera ang nobyong kano. Kailangan magbayad ng 17,800 para sa church fee daw, sabi. Ayun, agad naman ako nagpadala nung Lunes. Tapos nung Martes, nag-send ako sa kanya na para sa case daw ng money laundering. Sus Maria, isang katutok ng pera na ang ipinadala pero kulang pa? Tapos nangihingi na naman siya ng 23,000. Maya dumating na yung mama ko nung sinabi niya na scam na yan. Hello, Renee. Hi, how are you too? I have only $100 here. What can I do? Speak slowly. Pagtaas siya ng boses. Nagsasalita siya, puro money. Sinasabi niya, kesyo, money the money. Sabi niya. Gayon din na mahigit 3 dekada ng hiwalay sa asawa, ang 57 taong gulang na tatawagin natin si Cherry. Yung anak ko, yung 3, settled na sila. Siyempre, hindi na mayroon akong makakasama. Paano? Kasi yung mga anak, may mga pamilya na sila. Siyempre, kung nag-iisa ako din, siyempre, kailangan ko din ng company. Kaya sa pag-chat-chat na libangan, may nakilala raw siya bagong papa. Ikaw na! Nagpakilala siya na siya meron siyang isang anak, namatay na yung asawa niya, engineer siya, taga Dublin, Ireland, pero nakastay siya sa Queens, New York. Kaya sinabi niya sa akin, I love you, sabi gano'n niya. Tapos pwede ba kitang maging partner? Sabi niya, oo, okay lang, sabi ko, wala namang problema, sabi ko. Hanggang sa matagal gano'n na namin, mga nakapalitan kami ng mga sweet words na. Ang 34 taong gulang na binatang tatawagin nating si Neil parang London Bridge ring nahulog ang loob sa isang Pinay na nagtatrabaho sa Inglaterra. 34 years old, and kinakit niya nanay siya. Nagtatrabaho siya sa St. Bartholomew Hospital. Gumagamit siya ng mga magagandang palata na sa unang kita pa lang doon sa akin, na-indulge siya sa akin. Yung mga magagandang salita na mahal kita, na gusto kita, na magpapaksal tayo, ganyan.
Pero ang kanya-kanyang matamis na love story nila Jerry, pinapait ng masasamang balita. Mula noon doon, pupunta ng Manila, nag-connecting flight siya ng Malaysia, March 6, 2013. Tumawag na siya, na-hold siya, na-detain siya ng Malaysian authorities, ng immigration, na meron siyang dalang pera, UK money, na nagkakalaga 3.5 billion pesos. Ang bayad ako ng 79,118.78 pesos. Sabi ng babae, magpadala ka dito ng ganitong pera. Padala ako ng pera ng 61,614.6. Mahigit 3,000 pa ang hiningi nila. Sabi ko, saan ako kukuha nun? Oo, talagang sobra na to. Sabi ko, sa log-log ko. Mayroong tumawag sa akin. Tinawagan ako, sabi sa akin, bago daw nila i-deliver yung package sa akin, mag-send muna ako ng $550. Ang pag-aalala nila, nauwi na raw sa pagdududa. Pag-search yung anak ko, tapos sabi niya, Mami, sabi niya, scam yan. Sabi niya, gano'n niya, huwag ka maniwala dyan. Sumagot din yung authorities ng OMA DFA na wala daw gantong babae o nangangalang ganito o any Pilipina na na-detain dito sa Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. Sounds familiar? Yun na! Susunod! Ang romance scam, ang ginagamit itong activity o yung modus, yung tinatawag natin social engineering. Ito ay transnational in nature. Hindi ito nag-ooperate dito sa Pilipinas. Hello, Renee. Hi, how are you too? I have only $100 here. What can I do? Speak slowly. Pagtaas siya ng boses. Nagsasalita siya, puro money-money. Sinasabi niya, kesyo-kesyo money daw money. Bago daw nila i-deliver yung package sa akin, mag-send muna ako ng $550. Tumawag na siya, na-hold siya, na-detain siya, sumagot din yung authorities ng OMA DFA na wala daw gantong babae o nangangalang ganito o any Pilipina na na-detain dito sa Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. Nagalit talaga ako, nainis ako, yung balot ko ng hawak, pinalitan ng galit, ng inis. Baga, yung cover ng puso niya plastic pala. Ayon sa National Bureau of Investigation, isang makabagong modus ang tinatawag nilang romance scam. Ang romance scam, ang ginagamit itong activity o yung modus, yung tinatawag natin social engineering. Ang definition namin ng social engineering, it's the clever manipulation of the human tendency to trust. Sa ibang bansa kung nakabase ang mga miyembro ng sindikato, ang ilan pa nga sa kanila nahuli na, pero ang iba malaya pa rin nakakapanloko ng iba. Patuloy pang araw nang dumarami ang bilang ng mga biktima pati sa ibang bansa. Sa katunayan, may 67 kaso ng internet scam na naitalang ng NBI noong taong 2012. As far as Camarines Sur, may mga complainant kami. As far as Mindanao, may mga complainant kami. Ito ay naganap sa buong bansa kung saan mayroong internet connection. Ngunit every time na i-examine namin yung mga email address na natatanggap ng ating mga victim, pangkaraniwan ito ay nanggagaling sa isang bansa sa Africa, and to be specific, sa Nigeria. Ito ay transnational in nature. Hindi ito nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ang mga bansa na involved dito ay at least 4. Pilipinas, United Kingdom, Nigeria, at Malaysia. Kaya pinag-iingat ng mga otoridad ang mga gumagamit ng ilang social networking sites. Dahil ang ganitong uri umano ng panloloko kahit pamahisto, hindi madaling mapanagot. Hindi kasi lahat ng bansa merong mutual legal assistance treaty ng Pilipinas. Ang mutual legal assistance treaty ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang magtulungan sa pagre-resolba ng ibang mga issue na involve ang kanilang mga mamamayan. Kaya tayo ay nahihirapan na ma-resolba ang ganitong mga kaso. Aba, kahit sa tanggapan ng investigador sumbungan ng bayan, may naitala na rin kaming 24 ng reklamo sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mga biktima nila ay either mga single
widowed or divorced. No? Ito yung mga babae sabihin natin vulnerable. Para kang suitor, naniligaw, di ba? Hindi ka titigil hanggat makuha mo yung isang tao. Ganun din ang ginagawa nila eh. High-tech na rin ang panloloko, kaya't mag-ingat po kayo. Nahugot pa ng tangkang pagkaganyo kay Jerry, may kirot pa rin daw sa puso siyang nararamdaman. Lalo nang niloko siya ng lalaking minahal niya online. Sabihin natin parang na-inlove na rin, parang gano'n. Ang nakaka-upset naman masyado, nakakalungkot. Sabi ko nga sa anak ko, anak, sabi ko nga sa kanya, masakit pala. Napakahirap kasi nandun yung trauma mo, nandun yung feeling mo na nagpaloko ka o niloko ka ng isang tao. And what you did was just trust and fall in love. Tandaan, hindi masamang magmahal. Pero kung pera-pera lang ang pag-iibigan, naku, magduda na kayo. Scam yan! Sa pagpapatuloy ng bagong dekada ng investigador, hanggat pena Maria, hanggat pena Aki, hindi kami titigil sa pag-aksyon. Kaya magipagtulungan po kayo sa investigador Sumbukan ng Bayan. Dahil ang mga akusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Ako po si Michael Enriquez at ito ang mas pinatinding investigador.